Ang bipolar disorder ay isang mental health condition na maaaring hindi pa masyadong naiintindihan ng marami. Ilan sa mga kilalang Pinoy celebrities ay mayroon nito. The Philippine Showbiz List presents Pinoy Celebrities with Bipolar Disorder. Fifth Solomon. Nakumpirma ni Fifth na mayroon siyang bipolar disorder na madiagnose siya clinically na may ganitong kondisyon. Sa pamamagitan ng Instagram noong June 23, 2025, ibinahagi niya ang mga kanyang nararamdaman bago pa man siya ma-diagnose. Ayon sa kanya, matagal na niyang nararamdaman ang mga sintomas tulad ng matinding mood swings, pagka-overwhelm, pagkabalisa, impulsibong pag-uugali at hindi maipaliwanag na emosyon. Simula 2021 ay nakikipaglaban na raw siya sa depression at anxiety. Ngunit ito nakaraang taon ay mas lumala ang kanyang nararamdaman. Mga sintomas na kalaunan ay humantong sa kanyang diagnosis. Bukod sa kanyang instant mood swings at pagiging balisa, kakaibang paghahanga din daw ang nais ng kanyang katawan. Sa ngayon, medyo nabawasan na raw ang kanyang pag-aalala, nilatukoy ng kanyang kondisyon at maaari na siyang sumailalim sa gamutan. Kasunod nito ay humingin dispensa si Fifth sa mga taong nasaktan o maaaring naguluhan sa kanyang mga inasta noong nakaraan. Ibinahagi raw niya ang kanyang kwento sa hangaring magkaroon ng kalinawan sa mga taong maaaring dumaranas din ng kahalintulad na kondisyon. Iwamoto. Palaging ipinapaalala sa sarili ng starstruck alumna na si Iwamoto na I am a warrior habang araw-araw niyang nilalabanan ang kanyang mental health conditions. Ayon kay Iwa, nagsimula ito noong pumanaw ang kanyang ama noong 2009 at nang siya ay dumaan sa annulment sa dati niyang asawa na si Mickey Ablan. Pinili mo niyang baliwalain ang mga sintomas kaya't tumagal ito hanggang sa siya ay nanganak sa pangalan nila ni Pampi Lacson. Hanggang sa noong 2017, na-diagnose siya na may bipolar disorder, matinding panic attacks at PTSD. Matapos ang ilang taon ng pagkikibaka sa kanyang mental health, sinabi ni Iwa na siya ay maayos na ngayon at kasama sa healing process niya ang kapatawaran at kapayapaan sa sarili at sa mga taong naging sanhi ng kalungkutan niya. Sita Astals. Ang dating actress at politician ay naospital sa loob ng 2 buwan noong 2011 kung saan siya ay na-diagnose may bipolar disorder. Nagsimula nga raw ang matinding depresyon ni Sita nang matalo siya sa eleksyon bilang Vice Mayor ng Manila noong 2007. Matindi ang naging epekto nito sa kanya at mula noon ay unti-unti na siyang lumayo sa pakikisalamuha sa ibang tao at pinili niyang itago na lamang ang lahat na kanyang nararamdaman. Ayon kay Sita, dati siyang kilala bilang isang taong masayahin, palabiro at prangka. Ngunit ang dumaan siya sa matinding depression, parang bumaligtad ang kanyang buhay ng 360 degrees. Naniniwala si Sita na ang kawalan ng taong mapagsasabihan ay isa sa mga dahilan kung bakit lalo siyang nalugmok sa kanyang emosyonal na kalagayan. Bilang may bipolar disorder, mabilis magbago ang kanyang emosyon kung saan matindi ang galit kapag nagagalit at sobrang lungkot kapag malungkot. Dahil dito, napagdesisyonan ni Sita na pumasok sa isang rehab facility upang ayusin ang kanyang kalagayan. Meryl Soriano. Taong 2015 nang unang buksan ni Meryl sa publiko ang tungkol sa kanyang bipolar disorder. Nangyari ito na magdesisyon siyang magpa-counsel bilang bahagi ng kanyang treatment sa dating paggamit ng droga noong 2007. Dito din ay napag-alaman niya mula sa isang doktor na mayroon siyang bipolar disorder. Isang mental health condition na nagre-resulta sa extreme mood swings gawa ng chemical imbalance. Ipinagbubuntis noon ni Meryl ang panganay na si Elijah, anak niya sa dating asawa na si Bernard Palanca. In denial daw si Meryl noon kaya apektado pati ang mga desisyon niya sa buhay. Matapos manganak, bukod sa bipolar disorder, ay nagkaroon siya ng postpartum depression. Umabot daw sa punto na nagkaroon siya ng suicidal thoughts. Ayon kay Meryl, seryoso at mahirap ang pinagdaanan niya sa bipolar disorder. Kaya hinihikayat niyang iba na humingi ng tulong sa mga doktor para magkaroon ng sapat na suporta sa mental health. Cara David. Tinitingnan ng kapuso journalist ang kanyang karanasan sa bipolar disorder hindi bilang hadlang, kundi bilang isang biyaya. Sa isang panayam noong nakaraang taon, nang tanungin kung natakot ba siyang ibunyag ang kanyang kondisyon, matapang niyang sinabi na hindi. Para kay Cara, ang pagkakaroon ng bipolar disorder ay pinagmumula ng kanyang pagiging malikhain at matatag. Sa halip na ituring ito bilang sakit, nakikita niya ito bilang superpower na nagbibigay sa kanya ng kakaibang kakayahan sa trabaho. Ayon sa kanya, kapag siya nasa manic phase, nakakaramdam siya ng sobrang creativity na parang lumilipad ang mga ideya at madali siyang makabuo ng mga sulatin at proyekto. Lahat ng bagay ay nagiging makulay at malinaw sa kanyang isip na siyang tumutulong sa paggawa ng kanyang pinakamahusay na mga likha. Matet de Leon.
Para kay Matet, hindi madali at talagang mahirap ang mayroong bipolar disorder matapos na ma-diagnose noong 2022. Ito ang ibinahagi niya sa isang TV appearance noong nakaraang taon. Ayon kay Matet, hindi siya nakaramdam ng anumang sintomas ng pagiging bipolar hanggang sa mapansin ng kanyang doktor ang mga senyales ng isang manic episode. Pero nagsimula lamang siyang uminom ng gamot para sa bipolar disorder nang naranasan niya ang matinding depresyon noong January 2023. Ayon sa kanya, hindi pa siya kailanman naka-experience ng ganong kababang emosyon sa buong buhay niya. Ayon pa kay Matet, ang kanyang pamangkin na si Janine Gutierrez ang nagpayo at naghimok sa kanya na simulan na ang pag-inom ng medication. Kelvin Miranda. Naging bukas din ang Encantadia Chronicles Sangre actor tungkol sa kanyang mga pinagdaraanan sa mental health. Ibinahagi ni Kelvin na siya ay na-diagnose na may bipolar disorder, attention deficit hyperactivity disorder, mild dyslexia at post-traumatic stress disorder with ADHD noong 2020 sa kasagsagan ng pandemya. Hindi daw muna niya agad kinonsulta ang kanyang kondisyon sa isang espesyalista. Sa halip, sinubukan muna niyang kontrolin at intindihin ito sa sarili niyang paraan habang pilit hinahanap ang dahilan kung bakit siya nakakaramdam ng ganoong mga sintomas. Ikinuwento ni Kelvin ang dahilan kung bakit siya nagpatingin at nagpa-diagnose ay nagsimula matapos niyang gampanan ang isang arrogant at perfectionist na karakter sa teleseryeng The Lost Recipe. Ayon sa kanya, masyado niyang dinamdam at isinapuso ang role hanggang sa naapektuhan na nito ang kanyang tunay na buhay. Dumating pa sa punto na nagkaroon siya ng emotional breakdown habang nagmamaneho at nagsimulang gumawa ng padalos-dalos na desisyon. Umamin din siya na naging marahas siya sa sarili at dumaan sa yugto ng self-harm. Bilang paraan ng pagharap sa kanyang kalagayan, nagre-record siya ng sarili sa cellphone at kinakausap ang sarili na parang may kausap siyang iba, isang paraan para manatiling konektado sa sarili. Dahil sa paulit-ulit na episodes na ito, 2 beses siya nagpatingin sa doktor upang makakuha ng second opinion sa kanyang kondisyon. Kylie Versosa. Kabilang ang beauty queen actress sa mga taong umamin na nakaranas ng depression noon, pero dahil sa kanyang advocacy, ay nagagawa na niyang i-share ito sa marami. Ibinahagi ni Kylie kung bakit napakahalaga para sa kanyang pagpapalaganap ng kamalayan tungkol sa mental health dahil siya mismo ay may personal na karanasan nito. Sa isang panayam sa News to Go noong November 2016, sinabi ni Kylie na bukod sa mga miyembro ng kanyang pamilya na dumaan sa bipolar disorder at depression, siya rin na nagdusa mula sa parehong mga suliranin sa mental health. JM De Guzman. Matagal nang bukas sa publiko si JM tungkol sa kanyang mga pinagdaanang mental health disorders. Noong 2015, inamin niya sa isang Instagram post na siya nakikipaglaban sa anxiety, bipolar disorder at depression. Dahil dito muli siya nagpahinga sa showbiz upang pumasok sa isang drug rehabilitation center at sa pagkakataong ito, mas matagal ang kanyang pananatili para sa mas malalim na paggaling. At noong nakaraang taon, muling inamin ni JM sa isang panayam na patuloy pa rin siyang nakikipaglaban araw-araw sa anxiety at depression. Lifelong battle ika niya kung saan ay dumudulog pa rin siya sa psychiatrist and counselor. Sa kabila ng kanyang tagumpay bilang aktor, hindi raw nawawala ang mga hamon sa kanyang kalusugang pangkaisipan na patuloy niyang hinaharap sa tulong ng suporta at pag-unawa. At ito nakalipas na mga araw, usap-usapan ang breakdown ni JM sa social media. Nag-post siya ng video kung saan makikitang lumuluha siya habang maririnig sa background ang Christian song na Oceans ng Hillsong United. Kaya naman marami sa netizens at kapwa niya celebrities ang nag-alala sa kanyang kalagayan. Miriam Kiambao. Inamin ng beauty queen actress isang panayam noong August 2024 na dumaan siya sa matinding kalungkutan kung saan siya nagkaroon ng suicidal thoughts at na-diagnose ng bipolar disorder matapos magtapos sa masakit na paraan ang kanyang first marriage sa Italia na si Claudio Rondinelli. Bumalik si Miriam sa kanyang pamilya at hinarap ang mahirap na proseso ng pagbangon mula sa mga nabigong pangarap. Inamin niyang lubos siyang nawasak, nakaranas ng suicidal thoughts at nakipaglaban sa bipolar depression habang sinusubukang muling buuin ang kanyang sarili. Gab Valenciano. Simula pa noong 2019, naging bukas si Gab sa publiko tungkol sa kanyang bipolar disorder at clinical depression. Ibinahagi niya kung paano nakaapekto ang kanyang diagnosis sa kanyang buhay, ngunit binigyang diin niya na hindi ito isang kapansanan, kundi isang kondisyon na tutunan niyang pangasiwaan. Ayon kay Gab, mahalagang kilalanin at tanggapin ang mental health upang mas mapangalagaan ang sarili at makapagpatuloy sa buhay ng may lakas at pag-asa. Ikinuwento niya na dati ay iniisa-isa niya ang sarili at tinago ang lahat ng nararamdaman hanggang sa dumating ang isang araw na ito ay sumabog. Dahil dito, ngayon na naging bukas na siya sa publiko tungkol sa kanyang karanasan dahil ayaw niyang maranasan ng iba ang ganoong kalagayan. Baron Geisler. Halos 4 na taong itinago ni Baron sa publiko na siya ay na-diagnose ng bipolar disorder na nadudulot ng matinding depresyon bago niya ito inamin noong 2012.
Sa simula nagkaroon siya ng pagtanggi at hindi niya matanggap na may chemical imbalance siya. Aminadong nahirapan siyang harapin ang katotohanan tungkol sa kanyang kalagayan. Nang tanungin tungkol sa kanyang maibibigay na payo para sa mga taong may depresyon, sinabi niyang mas nais niyang ibahagi ang kanyang sariling karanasan bilang isang taong dumaan sa ganitong laban. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-like o mag-react at huwag mahiyang mag-comment. For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification button. At para sa aming Facebook viewers, mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika. Thanks for watching!